Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 501. Kalahating tapos na produkto. Malinaw na naging mas pangit ang ekspresyon ni Han Xian nang marinig niya ang tawa na tumunog sa stadium. Isang ungol na nagpipigil sa kanyang galit ang lumabas sa kanyang lalamunan. Nakatitig ang kanyang mga mata sa kulay gintong apoy na umaangat pa rin sa medicinal cauldron. Muli, mabilis na hinablot ng kanyang palad ang mga sangkap na panggamot sa mesang bato at inihagis sa kalderong panggamot. Sa pagkakataong ito, malinaw na mas binigyang pansin ni Han Xian kumpara noong una. Gayunpaman, ang kanyang isip ay may katulad na nabuong ilang ripples dahil sa kanyang unang pagkabigo. Si Xiaoyan sa kabilang panig ay ganap na nakapikit sa sandaling ito. Hindi siya nakagawa ng kahit kay-titing na paggalaw mula sa aksyon ni Han Xian. Nang makita nila ang kanyang kakaibang ugali, ang mga tao sa stadium ay hindi sinasadyang naging medyo namangha. Sa arena, ang mga sangkap na panggamot sa mesang bato ay isa-isang inihagis ni Han Xian sa medicinal cauldron. Sa pagkakataong ito, malinaw na nagawa niyang umunlad ng higit pa kaysa dati. Sa ilalim ng kanyang masikasong pagtutok, napino niya ang mahigit 20 sangkap na panggamot sa loob ng maikling 5 minuto. Nang makitang ganito na ang kalagayan niya sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng medicine gang na dumating para magsaya sa kanya ay hindi napigil ang magpalakpakan at magsaya. Ang Han Xian na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang Tier 4 alchemist. Siya nga ay may ilang pundasyon. Ano ba talaga ang kapwa Xiaoyan Dong na iyon? Hindi sinasadyang sumimangot si Hu Jia at mahinang nagtanong habang nakatingin kay Han Xian na unti-unting lumampas sa bilang ng mga sangkap na panggamot na napino ni Xiaoyan sa kanyang unang pagtatangka. May kaunting pag-aalala ang boses niya. Tumango si Zon Er. Ang kanyang mga pupils ay nakapatong sa nakapikit na si Xiaoyan habang mahina niyang sinabi. Hindi na kailangang mabalisa. Marami pa namang oras. At saka, si senior brother Xiaoyan ay mayroon pa ring 2 pagtatangka. Bagamat ganito ang kanyang pananalita, medyo nababalisa ang kanyang puso. Si Zon Er ay walang masyadong malalim na kaalaman tungkol sa mundo ng mga alchemist. Sa makatuwid, hindi niya mapanatili ang kanyang karaniwang malakas na kumpiyansa kay Xiaoyan. Sa ilalim ng lalong mabilis na bilis ng pagpino ni Han Xian, ang ilan sa mga unang tawanan sa stadium ay ganap na nalipol. Gayunpaman, kumpara sa mga mag-aaral na ito, ang ilan sa matalas na mata na elder ay nag-isip sandali bago bahagyang umiling. Ang pagpino ng mga table toss ay hindi binibigyang diin sa bilis. Sa halip, nangangailangan ito ng puso na hindi nababagabag ng ibang mga bagay. Ang puso ni Han Xian ay nagkaroon na ng ilang pagbabago mula sa kanyang naunang pagkabigo. Bagamat ang kanyang pag-unlad ngayon ay napakahusay, ngunit marahil ay hindi ito mapapanatili ng matagal. Sa arena, inilagay ni Elder Hao ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Tiningnan niya ang sobrang abala na si Han Xian at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay habang mahinang bumuntong hininga sa kanyang puso. Napakahusay ng pagganap ni Xiaoyan sa puntong ito. Si Han Xian, gayunpaman, ay nahulog sa isang kawalan. Si Xiaoyan ay talagang karapat-dapat na maging isang tao na hiniling ng First Elder na alagaan sa pamamagitan ng pangalan. Siya ay nagtataglay na ng napakalakas na lakas ng pag-iisip sa ganoong edad. Ang kanyang potensyal ay talagang pambihira. Bumaling ang tingin ni Elder Hao sa nakapikit na si Xiaoyan. Mula sa lalong kalmadong hininga ng huli, naramdaman niya na ang naunang kabiguan ay hindi nagpatinag sa kanyang isipan kahit kaunti. Puff! Isang mababa at malalim na tunog ang biglang tumunog sa arena. Nang marinig ang tunog na ito, ang puso ng lahat ay biglang lumubog. Sinundan ng kanilang mga tingin ang tunog at lumingon lamang para makita ang maputlang mukha na si Han Xian na may nanginginig na katawan. Agad silang nagpakawala ng buntong hininga. Ito ay talagang hindi inaasahan na ang isang pagkakamali ay talagang lilito sa panahon ng kanyang refinement, na kung saan ay lumitaw na lubhang makinis. Bakit? Bakit ako nabigo ulit? Ang ekspresyon ni Han Xian ay maputlang puti. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa kalderong panggamot habang paulit-ulit na bumubulong ang kanyang bibig. Kanina,
Matagumpay niyang napino ang lahat ng mga sangkap na panggamot na kailangan niya at naghihintay na maingat na pagsamahin ang mga ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang kalooban ay tahimik na nagbabago. Ang pinigilan na apoy ay sumabog na may malakas na alon ng mataas na temperatura, ganap na sinunog ang nakapagpapagaling na asensya na pinaghirapan niyang ginawang maitim na uling. Paanong hindi ito magiging dahilan para makatanggap ng suntok si Han Xian? Paulit-ulit na bamulong si Han Xian sa kanyang bibig. Ang pagkakaroon ng 2 beses na magkasunod na pagkabigo sa publiko ay naging sanhi ng maputlang-puting mukha ni Han Xian na unti-unting namuo ng galit na berde. Ho! Nang si Han Xian ay nabaon sa kabiguan, si Xiaoyan sa kanyang tabi ay biglang nagpakawala ng mahabang hininga. Lumingon ang una at tumingin. Si Xiaoyan, na nakapikit sa loob ng mahigit 10 minuto ay talagang nabuksan ang mga ito sa sandaling ito. Bukod dito, iniunat pa niya ang kanyang tamad na baywang. Ang ugali ay parang kakagising lang. Ngumiti si Xiaoyan kay Han Xian nang makita niyang nakatingin ang huli. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin ang pangit na ekspresyon ni Han Xian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang kumpol ng kulay berdeng apoy ang bumuhos sa medicinal cauldron. Pagkatapos nito, ang kanyang kaliwang kamay ay paminsan-minsan ay kumukuha ng isang panggamot na sangkap at itatapon ito sa panggamot na kaldero. Kung titingnan ang kalmadong paraan na ito ay lubos na naiiba sa kanyang naunang paraan ng pagpapakita na parang kalaban. Bukod dito, ang medicinal pill na dinadalisay niya sa kanyang kamay ay tila hindi parang isang tier 5 medicinal pill kundi ilang low-tiered medicinal pill lamang. Nang makitang nagising si Xiaoyan mula sa kanyang nakapikit na estado, nakahinga ng maluwag ang grupo ni Zhong-er. Pinagmasdan nila ang nakangiting mukha ni Xiaoyan at bagamat hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari, naramdaman nila na ang kasalukuyang Xiaoyan ay lumitaw na ibang-iba sa kanina. Habang nararamdaman nila ito, hindi nila nagawang sabihin kung anong uri ng pagbabago ang naganap sa mga salita. Ito ay medyo misteryoso. Si Elder Hao sa arena ay hindi napigil ang magpakawala ng medyo nagulat na tunog ng Han nang makita niya ang disposisyong ito ni Xiaoyan. Agad na nahaluan ang kanyang tingin sa lugar kung saan nagtatago ang ilang matatandang lalaki. Naramdaman nilang lahat ang gulat mula sa mga mata ng iba. Hindi na kailangang banggitin kung matagumpay na mapadalisay ni Xiaoyan ang tableta. Ang ganitong estado ng pag-iisip na parang isang lumang balon na walang alon ay sapat na upang magbigay sa kanya ng napakalaking gantimpala. Habang pinagmamasdan ni Han Xian si Xiaoyan na nagsisimulang magpino muli niyang sinulyapan ang isang set ng natitirang mga sangkap na panggamot sa mesang bato. Ang nakalahad niyang kamay ay biglang huminto saglit bago niya ito agad binawi. Hindi niya maaaring ipagpatuloy ang walang ingat na pag-aaksayan nitong huling pagkakataon. Tumigil si Han Xian sa kanyang mga aksyon at muling ibinaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Isang malamig na malisyosong tawa ang pinakawalan niya sa kanyang puso. Isang mapagpanggap. Maniwala ka sa akin. Siguradong mabibigo ka. Marahil ay may epekto ang sumpa ni Han Xian. Nang ihagis ni Xiaoyan ang huling ilang sangkap na panggamot sa medicinal cauldron, ang kumpol ng pulang kulay na likido na pinagsama mula sa 12-dosenang asensya ng mga sangkap na panggamot ay biglang nagsimulang mag-iba-iba. Kaagad, ito ay sumabog na may napakalakas na puwersa. Sa isang putok, ipinutok nito sa langit ang takip ng medicinal cauldron. Sa pagtaas ng takip ng kaldero, tumilapon din ang gamot sa loob bago tuluyang nagkalat sa lupa. Ugh! Lahat ng tao sa stadium ay nakatingin sa kilusan sa panig ni Xiaoyan. Lahat ng mga ito ay hindi sinasadyang lumaki ang kanilang mga bibig at muli ay naglabas ng panghihinayang na buntong hininga. Hihihi. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Han Xian nang makita ang pagkabigo ni Xiaoyan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa huling hanay ng mga sangkap na panggamot sa mesang bato. Sinabi niya sa kanyang puso. Mukhang pareho tayong hindi mapipino ang Dragon Strength Pill. Hindi ko rin intensyon na magtagumpay hanggat ang nabigong produkto na pino-pino ko ay mas mahusay kaysa kay Xiaoyan, magagawa iyon. Sa pag-iisip na ito sa kanyang puso, muling itinaas ni Han Xian ang kanyang apoy. Pagkatapos nito, sinimulan niya ang kanyang huling pagtatangka sa pagpipino. Gayunpaman,
sa ganitong uri ng metal na estado sa panahon ng pagpipino ng tableta, kung saan pinagtibay na niya ang pag-iisip ng pagpino ng isang nabigong produkto, paano niya magagawang pinuhin ang isang tunay na gamot na tableta? Si Xiaoyan ay walang pakialam sa nanghihinayang na buntong hininga mula sa stadium. Iniunat niya ang kanyang kamay at isang puwersa ng pagsipsip ang dumagsa, sinipsip pabalik ang takip ng panggamot na kaldero na nahulog sa lupa. Pagkatapos nito, marahan niya itong tinakpan sa ibabaw ng medicinal cauldron. Bahagyang sumasayaw ang naaaninag na berdeng apoy sa kanyang maitim na mga mata. Kaya ganito. Tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa tumataas na kulay berdeng apoy bago siya biglang tumawa ng mahina. Pagkatapos ng dalawang pagkabigo, mahina niyang nahawakan kung saan nakalatag ang ilan sa kalaliman nitong Dragon Strength Peel. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, hindi siya nagpahinga kahit kaunti o nag-alinlangan. Kinokontrol ng kanang kamay niya ang apoy sa medicinal cauldron habang dahan-dahang gumagalaw ang kaliwang kamay sa mesang bato. Biglang huminto ang kamay niya. Hindi nagtagal, ang kanyang braso ay naging maraming mga after images. Kasunod ng paglitaw ng mga after images na ito, ang mga sangkap na panggamot ay nagsimulang ihagis sa panggamot na kaldero sa isang walang tigil na bagay kung saan ang dulo ng isang panggamot na sangkap ay nakikipag-ugnayan sa isa pa. Ang bilis na ito ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang unang pagtatangka sa pagpino. Nang makita ang nakakatakot na bilis ng pagpino, natigilan ang lahat sa stadium. Nabigo si Xiaoyan kahit na pagkatapos ng maingat na pagpino kanina. Ngayon, naglakas loob pa rin siyang maging ganito kabilis. Balak ba nitong sirain ang palayok at sumuko? Ang grupo ni Zhon'er ay medyo natulala sa mga kinikilos ni Xiaoyan. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at tanging katahimikan lang ang kanilang nakaya. Wala silang lakas ng loob na magsalita para makagambala. Sa ilalim ng pokus ng mga tingin ng lahat, ang dalawang tao sa arena, na ibinuhos ang lahat ng kanilang atensyon sa pagdadalisay, ay nagsimula sa huling pagpipino. Bukod dito, ang mga sangkap na panggamot sa mesa ay unti-unting nagiging mas mababa. Tahimik na damaloy ang oras mula sa pagitan ng mga daliri ng isa. Ang maikling 10 dagdag na minuto ay napakahaba sa mata ng lahat. Isang berde at gintong apoy ang nag-iisa na umaangat sa arena. Ang grupo ni Zhon'er ay nakatuon ng husto kay Xiaoyan. Puno ng pawis ang mahigpit nilang nakakuyom na mga palad nang hindi nila namamalayan. Gayunpaman, nang hindi lumingon ang kanilang mga tingin, isang mahinang halimuyak na panggamot ang biglang bumuga mula sa arena. Agad namang nagulantang ang lahat. Maya-maya pa ay bahagyang nagbago ang mga ekspresyon nila. Sinundan ng kanilang mga tingin ang direksyon kung saan nanggagaling ang halimuyak na panggamot, at lumingon sa loob ng medicinal cauldron ni Han Xian. Ang panggamot na halimuyak na katulad ay umaakit sa lahat ng iba pang mga tingin sa stadium. Sa isang sandali, maraming nagulat na tingin ang natipon sa katawan ni Han Xian. Lumilitaw na siya ay malapit ng matagumpay na pinuhin ito. Pinaikit ni Elder Hao ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, walang magawa siyang umiling. Ang taong ito ay talagang automatikong nagbigay ng pagkakataon na matagumpay na pinuhin ang panggamot na tableta. Sa halip, siya ay naglalayong pinuhin ang isang uri ng nabigong produkto. Naunawaan ni Elder Hao ang iniisip ni Han Xian. Malamang na ang huli ay naisip na si Xiaoyan ay hindi rin matagumpay na mapino ang Dragon Strength Peel. Sa makatuwid, dahil hindi matagumpay na napino ng lahat ang isang tabletang panggamot, makikipagkompetensya sila kung kaninong produkto ang mas mahusay. Ang ganitong uri ng pag-iisip. Talagang hindi makapagsalita ang isa. Bang! Lumipas ang isa pang 2 hanggang 3 minuto. Biglang ikan-away ni Han Xian ang kanyang kamay at automatikong nahulog ang takip ng medicinal peel. Isang may batik-batik na kulay na tabletang panggamot na may medyo bilugan na hugis ang lumipad palabas mula sa kaldero, at agad na inagaw ng kanyang kamay. Ibinaba ni Han Xian ang kanyang ulo para tingnan ang medicinal peel sa kanyang kamay na may batik-batik na kulay at abnormal na hugis. Hindi alintana kung gaano kakapal ang mukha ni Han Xian, ang ilang pulang pamumula ay hindi sinasadyang lumitaw dito. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya na mas mabuti para sa kanya na magkaroon ng isang kalahating tapos na produkto kumpara sa isang ganap na nabigo na produkto,
nadama niya ng kaunti. Mabilis siyang lumayo sa stone table at iniabot ang medicinal pill sa kanyang kamay kay Elder Howe. Hindi naramdaman ni Elder Howe na tumawa o umiyak nang matanggap niya ang medicinal pill mula sa kamay ni Han Xian. Matatawag bang medicinal pill ang bagay na ito? Bumantong hininga si Elder Howe at walang ingat na hinawakan ang medicinal pill. Gayunpaman, hindi niya pinansin si Han Xian at ibinato ang kanyang tingin kay Xiaoyan na ang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang medicinal cauldron. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinulyapan si Han Xian sa gilid at mahinang sinabi. Natatakot ako na ang tsansa ni Xiaoyan na manalo ay mas malaki kaysa sa iyo sa pagkakataong ito. Medyo pangit ang ekspresyon ni Han Xian nang marinig niya ito. Ang kanyang tingin ay matamang tumitig kay Xiaoyan bago siya malamig na sinabi. Maaaring hindi iyon ang kaso. Battle Through the Heavens. Kabanata 502. Mapalad na hindi nabigo ang inaasahan. Kasunod ng pagkumpleto ng pagpipino ni Han Xian, hindi sinasadyang tumunog ang ilang pribadong pag-uusap sa loob ng stadium. Matagumpay bang napino ito ng taong iyon? Si Wu Hao ay lubos na pamilyar sa labanan, ngunit wala siyang alam tungkol sa pagpino ng mga table task. Nang makita niya si Han Xian na lumayo mula sa mesang bato, at ibinigay ang medicinal pill sa kanyang kamay kay Elder Howe, ang kanyang mga kilay ay hindi sinasadyang nagdikit. Sa palagay ko ay hindi. Nabalitaan na kapag ang isang baitang 5 gamot na tableta ay nabuo, magkakaroon ng ilang hindi pangkaraniwang mga pangyayari. Gayunpaman, maliban sa isang alon ng ordinaryong panggamot na halimuyak kanina, wala kahit na katiting nakakaibang kababalaghan ang naganap. Bukod dito, ang ekspresyon ng Elder Howe na iyon ay tila hindi katulad ng isang tao na nakakita pa lamang ng isang antas ng 5 gamot. Saglit na nag-isip si Zhon bago bahagyang umiling habang mahinang nagsasalita. Bahagyang tumango si Wu Hao at ang iba pa sa gilid nang marinig nila ang pagsusuri ni Zhon. Inangat nila ang kanilang mga tingin, at ibinaling ang kanilang atensyon kay Xiaoyan, na ibinubuhos pa rin ang lahat ng kanyang atensyon sa refinement. Mahina silang nagsalita. Gayunpaman, kahit na hindi ito matagumpay na pinino ni Han Xian, mayroon siyang dapat ibigay. Kung mananatiling walang laman ang mga kamay ni Xiaoyan tulad ng kanina, ang tagumpay ay mapupunta pa rin kay Han Xian kahit na sa huli ay mabaigo silang dalawa sa pagpipino. Ipagdasal mo lang na matagumpay itong mapino ni Senior Brother Xiaoyan. Tumawa ng mapait si Zhon. Sa sandaling ito, tanging nakakaaliw na paraan ang kanyang nagagawa. Mukhang walang kamalay-malay si Xiaoyan na pinagmamasdan siya ng lahat ng mga tingin sa stadium. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa medicinal cauldron. Ang isang malaking kumpol ng maputlang-pulang likidong panggamot ay mabilis na gumugulong sa itaas ng nagninangas na berdeng apoy. Kahit na si Xiaoyan ay nahiwalay dito sa pamamagitan ng isang makapal na medicinal cauldron, malinaw pa rin na naramdaman ni Xiaoyan ang napakalaking lakas na nilalaman nitong kumpol ng likido sa pamamagitan ng spiritual strength na kanyang pinaabot sa kaldero. Natapos na ang pagpipino. Susunod. Dapat ay ang pagsasanib. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa lumiligid na maputlang kulay pulang gamot na likido habang mahinang bumubulong sa kanyang puso. Sa huling pagkakataon, nabigo siya sa puntong ito. Sa makatuwid, si Xiaoyan, na malinaw na alam ang dahilan ng kanyang kabiguan noong nakaraang pagkakataon, ay hinati ang kanyang espiritual na lakas sa dalawa at ibinuhos ang lahat ng ito sa medicinal cauldron. Ang isa ay mahigpit na pinigilan ang apoy habang ang isa naman ay nakabalot sa panggamot na likido sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, ang gayuma na ito ay biglang nagpakawala ng napakalaking lakas na pumipigil. Tila naramdaman ang presyon sa paligid nito, ang maputlang kulay pulang likido ay nagsimulang mag-iba ng matindi. Sa bawat oras na ito ay pabago-bago, magkakaroon ng isang napakalakas na alon na lalabas. Sa wakas, ito ay makakabangga sa malaking invisible na kamay na nabuo ng spiritual strength. Bang! Biglang nanginig ang medicinal cauldron sa mesang bato. Isang malinaw na tunog ng banggaan ang lumabas mula sa loob nito. Bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nanginginig ang medicinal cauldron. Ang kanyang mga paa ay biglang tumapak sa lupa.
Ang kamay niya na medyo may kalayuan sa medicinal cauldron ay biglang umusad at marahas na hinawakan. Ang ganoong paraan ay parang gusto nitong basagin ang hangin sa harapan niya. Habang hinihigpitan ng kamay ni Xiaoyan ang hawak nito, ang matinding gumugulong na likidong panggamot sa medicinal cauldron ay biglang naging matamlay. Ang hindi nakikitang malaking kamay na nabuo mula sa nakapalibot na spiritual strength ay agad na umangat. Ang orihinal na malaking kumpol ng medicinal liquid ay kasing laki na ng ping-pong ball sa sandaling ito. Gayunpaman, sa sandaling ito ay lumiit sa lawak na ito ay bumaba sa isang matinding pagtutol. Ano man ang nangyari, tumanggi itong magpatuloy sa huling hakbang. Unti-unting dumagsa ang mapupulang pamumula sa puting mukha ni Xiaoyan sa ilalim ng hindi gumagalaw na resistensya ng panggamot na likido. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Strength Pill na ito ay talagang ganito kahirap pinuhin. Ang antas ng paglaban na ito ay isang bagay na kahit ang Three Lines Green Spirit Pill ay hindi maihahambing. Gayunpaman, malinaw din na alam ni Xiaoyan sa kanyang puso na kung matagumpay niyang mapadalisay ang Dragon Strength Pill na ito sa pagkakataong ito, malamang na makaka-advance siya sa Tier 5 Alchemist level. Ang pagbabago sa ekspresyon ni Xiaoyan ay napansin din ng lahat sa stadium. Nakita rin nila ang naunang sitwasyon ng medicinal cauldron. Kaagad, itinaas nila ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan at ang kanilang mga mata ay hindi kumikislap. Ganito na kahirap ang pagpino ng isang Tier 5 medicinal pill. Hindi ko talaga alam kung gaano kahirap ang pagpino ng mas mataas na antas ng medicinal pill. Sa panahon na ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay nakikipaglaban sa lakas na nasa loob ng panggamot na likido, isang kaisipan ang mabilis na sumilay sa puso ni Xiaoyan. Agad siyang nakalanghap ng malalim na hangin. Agad na napuno ng pamumula ang mukha niya. Unti-unting bumukas ang kanang kamay niya na nakaharap sa medicinal cauldron mula sa malayo. Pagkatapos nito ay muli itong nanginag habang unti-unting nakahawak. Isang mahina at malalim na sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Pagsamahin na, nang bumagsak ang kanyang pag-iyak, biglang kinuyam ng mahigpit ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Kasunod ng paghigpit ng hawak niya, biglang nanginig ang kasing laki ng ping-pong likido sa loob ng medicinal cauldron. Agad itong lumiit sa bilis na nakikita ng mata. Sa isang iglap lang, nawala na talaga ang medicinal liquid. Ang pinalitan nito ay isang mapatla pulang kulay na embryonic medicinal pill na kasing laki ng isang hinlalaki. Sa paghubog ng tabletang panggamot, natapos na ang pinakamahirap na hakbang. Ang noo ni Xiaoyan ay natatakpan ng malamig na pawis habang siya ay mabilis na nilagok ang ilang hininga ng hangin. Ang mahigpit na pinigilan na kulay berdeng apoy ay dahan-dahan ding nagsimulang maglabas ng mainit na temperatura, na nag-ihaw ng hindi regular na hugis na embryonic medicinal pill. Ang medicinal pill na kasalukuyang nasa medicinal cauldron ni Xiaoyan ay iba sa kalahating tapos na produkto na inilabas ni Han Xian kanina. Ito ang totoong paunang anyo ng isang tableta. Mula sa panlabas na anyo ng medicinal pill na ito, ang paunang yugto ng pagbuo nito ay maaaring magkatulad na hindi regular ngunit ang kinang nito ay ganap na iba sa mottled half-finished na produkto ni Han Xian. Kung kakainin ng isang tao ang kalahating tapos na produkto ng Han Xian, walang makakaalam kung ang lakas ng isang tao ay tataas sa maikling panahon o kung ang katawan ng isang tao ay masisira ng random na pinaghalong sangkap ng gamot hanggang sa ito ay sumabog at mawala. Ito ay dahil walang maglalakas loob na subukan at kainin ang bagay na iyon. Ang medicinal pill na ito sa loob ng cauldron ni Xiaoyan ay maaaring nasa unang anyo lang nito ngunit mayroon na itong paunang nakapagpapagaling na epekto ng Dragon Strength Pill. Kung ang isa ay ubusin ito sa sandaling ito, ang paglakas ng lakas na mararanasan ng isang tao ay tiyak na hindi maihahambing sa isang tunay na natapos na tabletang panggamot, ngunit ito ay hindi magdulot ng banta sa buhay ng isang tao. Sa hitsura ng ilang puntos na ito, maaaring matukoy na ang mananalo sa laban na ito. Ngumiti at tumango si Elder Hao habang nakatingin kay Xiaoyan na humihingal sa katulad na paraan ng pag-dehydrate. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang balbas at inikat ang kanyang ulo para pagmasdan ang maputlang mukha na si Han Xian. Mula sa hitsura ng mukha ni Han Xian, malinaw na naunawaan ni Han Xian na sa pamamagitan lamang ng kalahating tapos na produkto niya, hindi siya maaaring manalo laban sa paunang pormang ito ng medicinal pill na pinino ni Xiaoyan.
Hihihi. Han Xian, tama ako, di ba? Inihagis ni Elder Hao ang kalahating tapos na produkto mula kay Han Xian sa kanyang kamay habang siya ay hindi sinasadyang tumawa. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Han Xian. Ang kanyang boses ay labis na nakakatakot habang siya ay nakangiti at sinabing, Elder, ang kompetisyon ay hindi pa umabot sa katapusan. Sa proseso ng pagpino ng tableta, ang pag-condense ng isang tableta ay talagang ang pinakamahirap na hakbang, ngunit mayroon pa ring ilang mga hakbang na nagiging sanhi ng pananakit ng ulo ng mga tao sa likod. Kung si Xiaoyan ay gumawa ng kahit na katiting na pagkakamali sa mga hakbang na iyon, malamang na siya ay mag-aaksaya ng kahit isang huling pagkakataon. Kung ganoon, magpatuloy tayo sa panonood. Nang makita si Han Xian, na matigas pa rin ang bibig sa sandaling ito, ngumiti si Elder Hao. Hindi siya nagpatuloy sa pagsasalita ng anumang kalokohan habang iniikot niya ang kanyang katawan at muling ibinato ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Ang kulay berdeng apoy na panlas sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero ay paulit-ulit na tumatalon. Dahil sa mainit na temperatura, ginawang furnace ang medicinal cauldron. Ang unang nabuong medicinal pill, na ang hitsura ay medyo hindi regular, ay dahan-daang nagiging bilog na hugis sa ilalim ng pag-ihaw na ito. Lalong lumiwanag din ang ningning sa ibabaw nito. Kung titingnan mula sa malayo, ito ay parang isang pulang hiyas na naglalabas ng maningning na ningning sa loob ng berdeng apoy. Matapos mahubog ang paunang condensed pill, ang natitirang mga hakbang ng pag-ihaw, pag-polish at iba pa ay ganap na natapos ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang gayong tumpak na kontrol ay naging dahilan upang ang malamig na pawis sa noo ni Xiaoyan ay lalong maging concentrate. Ang kanyang mukha ay nagkaroon din ng karagdagang pamumutla sa ilalim ng kanyang hinahabol na paghinga. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na si Xiaoyan ay mabilis na umabot sa kanyang limitasyon. Si Han Xian, na ang ekspresyon ay orihinal na naging pangit at pangit matapos matagumpay na makumplito ni Xiaoyan ang sunod-sunod na hakbang, ay nagpakita ng malamig na ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang puso ay paulit-ulit na nagmumura para sa espiritual na lakas ni Xiaoyan na maubos. Ang sumpang ito ni Han Xian ay natural na hindi palaging magkakatotoo. Bukod dito, minamaliit din niya ang katatagan ni Xiaoyan. Bagamat mabilis ang paghinga ng huli, malinaw pa rin ang maitim na mga mag-aaral na iyon at hindi man lang natinag ng mga panlabas na salik. Tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa loob ng medicinal cauldron. Ang isang madilim na pulang kulay na tabletang panggamot ay bahagyang nakikita sa ilalim ng berdeng kulay na apoy na panla. Sa sandaling ito, napigilan na ng gamot na tableta ang kaninang pagsilaw. Sa isang sulyap, isa itong ordinaryong tabletang panggamot at wala man lang kahit katiting na kilalang panlabas na anyo ng isang baitang 5 pildores na panggamot. Hindi kumikislap ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa dark red medicinal pill na iyon. Sa sandaling ito, ang medicinal pill ay halos ganap na spherical. Malinaw na alam ni Xiaoyan sa kanyang puso na ang baitang 5 dragon strength pill na ito ay malapit ng bumuo ng isang tunay na tableta. Nagsimulang gamulong at umikot ang madilim pula kulay na tabletang panggamot sa loob ng apoy. Kasunod ng pagtaas ng umiikot na intensity nito, ang mataas na temperatura sa loob ng kulay berdeng apoy ay na-convert sa isang maliit na distorted na haligi ng enerhiya na walang tigil na bumubuhos sa medicinal pill. Klang! Sa panahon ng pag-ikot, biglang nagkaroon ng pabilog na dark red-colored energy ripple na lumabas mula sa loob ng dark red medicinal pill. Sa wakas, mabigat itong nabasag sa panloob ng mga dingding ng nakapagpapagaling na kaldero, na naglalabas ng malinaw na tunog. Unti-unting naging solemn na ang mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagbabagong ito ng dark red medicinal pill. Malinaw na alam niya ang magulong enerhiya na nilikha mula sa pagbuo ng isang antas ng 5 gamot na tableta. Noong lumilipad siya papunta sa vast Tiger Desert mula sa Jiama Empire, ang ganitong uri ng abnormal na phenomenon ay lumitaw din noong nililinis ni Yao Lao ang isang Tier 5 medicinal pill sa Flying Beast. Crack! Matapos mawala ang malinaw na tunog, biglang nagkaroon ng napakahinang tahimik na tunog na parang kulog sa mga tainga ni Xiaoyan. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan. Ibinaling niya ang tingin niya sa ibabaw ng medicinal cauldron, at doon ko lang napagtanto na unti-unting kumalat ang isang maliit na crack line.
Kaagad, hindi sinasadyang nanandyas siya sa kanyang puso. Ilang beses na ba sumabog ang kanyang kaldero noong nagpipino siya ng tabletang panggamot? Klang. Isa pang energy ripple ang ibinubugo mula sa loob ng medicinal pill. Mabilis ding naghiwalay ang crackline, at dahan-daang kumalat sa buong katawan ng medicinal cauldron. Ang mga linya ng crack ay lalong siksik. Sa dulo, kahit na ang mga tao sa stadium ay dumating upang matuklasan ang mga pagbabago ng panggamot na kaldero. Habang pinagmamasdan nila ang malabong berdeng apoy na tumutulo mula sa kaldero, lahat ay dahan-dahang nakalanghap ng malamig na hangin. Ang ilan sa mga babaeng estudyante ay kusang nagtakip ng bibig. Sino ang mag-aasam na sa huling sandali, magkakaroon talaga ng ganitong kasawian na hindi makapagsalita? Nagbago rin ang ekspresyon ni Elder Howe sa sandaling ito. Mahigpit niyang pinagsalubong ang mga kilay habang nakatuon ang tingin niya sa kalderong panggamot. Ilang sandali pa, nagtaas siya ng kilay at pinagmasdan ang binata sa likod ng medicinal cauldron. Ang sulok ng bibig ng huli ay naglalaman ng walang magawang ngiti. Sa sandaling ito, ang mukha ni Hansian ay natigilan sa simula bago ang natulala na tingin ay mabilis na napalitan ng isang nakakalokong ngiti. Ito ay lalo na pagkatapos niyang marinig ang malinaw na tunog ng kaluskos. Lalong lumapad ang ngiti niya pagkatapos noon. Crack. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang mga crack lines na kumakalat sa medicinal cauldron ay biglang huminto. Nang makita ito, ang lahat ay nakahinga ng maluwag nang muli nilang marinig ang madilim na pulang tabletang panggamot sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero na naglalabas ng napakarahas na enerhiyang alon. Kumalat ang energy ripple at biglang nakipag-ugnayan sa medicinal cauldron. Sa wakas, nakarinig ang lahat ng mahinang tunog ng pagsabog. Ang mga fragment ng medicinal cauldron ay lumipad at bumaril sa buong kalangitan. Ang kanyang pagsisikap ay bumagsak. Si Elder Howe ay napabuntong hininga ng labis habang pinagmamasdan ang stone table kung saan bumangon ang mahinang puting fog dahil sa pagsabog ng mga kaldero. Kung ang medicinal cauldron ni Xiaoyan ay nasa mas mataas na antas, hindi siya nag-alinlangan na ang taong ito ay matagumpay na mapapadalisay ang Dragon Strength Pill na ito. Pag ang lahat ng tao sa stadium ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Nadama nila na ang huling kabiguan ay nasayang. Natigilan si Hansian habang pinagmamasdan ang biglang pagsabog ng kaldero. Ilang sandali pa, nahati ang gilid ng bibig ni Hansian sa isang ngiti. Gayunpaman, tulad ng hindi niya napigilan ang pagtawa ng malakas, isang tunog ng pagubo ang lumabas mula sa loob ng puting fog. Agad na umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag, at dahan-daang lumabas ang isang binata na nakasuot ng itim na medyo kaawa-awa ang hitsura. Sa sandaling ito, may ilang itim na batik sa mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang mga itim na damit ay sinunog din hanggang sa may mga kulubat na lugar at mga sunog na butas. Paulit-ulit na tumutulo ang dugo mula sa mahigpit niyang nakakuyom na kamao. Bumagsak ang dugo sa lupa at tumalsik sa bulaklak ng dugo. Nanatiling katahimikan ang lahat nang makita nila ang kasalukuyang hitsura ni Xiaoyan. Sa kanilang mga puso, naramdaman nila na hindi niya ito karapat-dapat. Medyo natigilan si Hansian sa panlabas na anyo ni Xiaoyan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Lumakad siya pasulong, nagkibit balikat kay Xiaoyan bago ngumiti at sinabing, "Junior Xiaoyan, ang pagkabigo sa panahon ng pagpipino ng mga table task ay isang bagay na karaniwan. Hindi ka dapat mag-abala tungkol dito. Ang tatlong formula ng gamot na iyon." Dahan-daang sinulyapan ni Xiaoyan ang nakamamanghang ngiti sa mukha ng taong ito. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong at agad siyang nilagpasan, hindi man lang pinansin ang huli. Ang pagwawalang bahala ni Xiaoyan ay naging dahilan upang lumubog ang ekspresyon ni Hansian. Binigay niya ang kanyang mga kamay at bamulong. Ang mga taong nabigo ay palaging ganito. Habang nag-iisip siya sa ganitong paraan sa loob ng kanyang puso, ibinaling niya ang kanyang katawan habang nakangiti. Maya-maya pa'y unti-unting lumabo ang ngiti hanggang sa mawala. Matapos magpahid ay dumaan si Hansian, huminto si Xiaoyan sa harap ni Elder Howe. Mukhang nag-iisip pa rin ang huli kung paano aaliwin ang batang lalaking ito na may pambihirang potensyal ng iunat ni Xiaoyan ang kanyang kamay na puno ng dugo at sa wakas ay binuksan ito ng dahan-dahan.
Habang bumukas ang palad ni Xiaoyan, isang madilim na pula na kulay na bilog na tabletang panggamot, na may ilang mantsa ng dugo, tahimik na lumitaw sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na tingin. Hihihi. Elder Hao. Mapalad akong hindi nabigo na matugunan ang iyong mga inaasahan. Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang dibdib at marahang umubo. Ang kanyang malambot na mabagal na boses ay dahan-daang umalangaw-ngaw sa buong stadium, na naging sanhi ng paggalang sa binata na nakasuot ng itim na lalaki sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Battle Through the Heavens. Kabanata 503. Tagumpay. Nabalot ng katahimikan ang buong stadium dahil sa dark red medicinal pill na tahimik na nakalagay sa kamay ng binata na nakaitim na damit. Ilang sandali pa, sa wakas ay nabasag ang katahimikan ng isang galit na boses. Makikita ng isang tao si Han Xian na mabilis na naglalakad papunta sa kinaroroonan ni Xiaoyan. Ang kanyang namumulang mga mata ay parang isang sugarol na natalo hanggang sa siya ay nalugi. Imposible, may pandaraya talaga. Dapat ginamit ng taong ito ang pagkakataon ng tumataas na puting fog kanina para manloko. Nang marinig nila ang galit na dagandong ni Han Xian matapos mawala ang kanyang sarili, hindi lang nakasimangot ang karamihan sa mga tao sa stadium, ngunit mabilis ding sumilay sa mukha ni Elder Hao ang sama ng loob. Si Xiaoyan ay nagpino sa ilalim ng kanyang mga mata. Kung sinabi ng isa na nanloko si Xiaoyan, hindi ba ibig sabihin ay kinukutya siya ng taong iyon, na sinasabing ang kanyang mga mata ay nalilito. Estudyante na Han Xian. Mangyaring bigyang pansin ang iyong mga salita. Hindi sa iyo ang pagpapasya kung ito ay patas. Malamig na sumulyap si Elder Hao kay Han Xian habang siya ay sumisigaw. Nang marinig na bamulong si Elder Hao sa kanya, sa wakas ay nakabawi si Han Xian mula sa estado kung saan siya nawala sa sarili. Nagmamadali siyang yumuko at humingi ng tawad nang makita ang sama ng loob sa mukha ng una. Malinaw niyang naiintindihan kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ang mga elder na ito sa loob ng Inner Academy. Bahagyang naging maganda ang ekspresyon ni Elder Hao nang makita niyang humihingi ng tawad si Han Xian. Lumingon ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Ang mahigpit na mga mata na iyon ay naglalaman ng papuri na hindi man lang nakatago. Sa ganoong talino at lakas ng pag-iisip, maswerte talaga ang sino mang kumuha sa kanya bilang alagad. Elder Hao, paki-verify ito. Kung hindi, maaaring hindi ito tanggapin ng ilang tao. Ngumiti si Xiaoyan kay Elder Hao habang winawagayway ang kanyang kamay. Nang marinig ito, nag-alinlangan sandali si Elder Hao bago siya agad na ngumiti at tumango. Iniabot niya ang kanyang daliri at maingat na kinuha ang Tier 5 medicinal pill at inilagay ito sa kanyang kamay. Ang mga mata na iyon ay naglalaman ng ilang mainit na apoy. Ang ganitong uri ng Tier 5 medicinal pill ay may kapansin-pansing epekto sa mga elite na dawang tulad niya. Kung ubusin nila ang isa sa pakikipaglaban sa iba, ang biglaang pagtaas ng lakas ay magkakaroon ng kakaibang epekto ng pagkabigla sa ibang tao ng biglaan. Sa pagsusuri ni Elder Hao, biglang may ilang figure ng tao na kumikislap sa ilalim ng stadium. Kaagad, sumugod din sa arena ang isang pares ng mga lumang figure. Ngumiti sila kay Xiaoyan bago pinalibutan si Elder Hao. May pagkagulat ang mga mata nilang iyon habang pinag-aaralan nila ang maputlang-pulang tabletang panggamot. Kayong mga elder. Agad na inikot ni Elder Hao ang kanyang mga mata nang makita niyang nakapaligid sa kanya ang ilang taong ito. Walang magawa siyang umiling at itinaas ang medicinal pill sa kanyang harapan at sinabing, "Tingnan mo, dapat talaga itong Dragon Strength pill na kalalabas lang sa isang kaldero. Ang gamot na ito ay naglalaman pa rin ng init. Iyan ay hindi maaaring peke. Nakita ko si Old Wu mula sa Alchemist Department na pinipino ang Dragon Strength pill na ito. Ito talaga ang kulay at amoy." Ang isang matandang lalaki, na may suot na elder badge sa kanyang dibdib, ay hinimas-himas ang kanyang balbas at bahagyang tumango habang nakangiting pinupuri. Ito ay talagang hindi inaasahan na ang taong ito ay maaaring aktwal na pinuhin ang Dragon Strength pill pagkatapos lamang pumasok sa Inner Academy ng hindi hihigit sa 3 buwan. Ang gamot na ito ay isang bagay na napakakaunting tao lamang ang maaaring magpino kahit na sa loob ng Alchemist Department. Ang iba pang ilang elder ay nagsalita din ng mga papuri.
Sa gilid, ang ekspresyon ni Han Xian, na nakarinig sa pag-uusap ng mga matatandang ito, ay hindi sinasadyang naging mas pangit. Matapos magsama-sama ang ilang matatanda at magbulungan saglit, ibinalik nila ang kanilang mga katawan at umalis sa arena. Gayunpaman, nang dumaan sila sa harap ni Xiaoyan, lahat sila ay huminto sa kanilang mga yapak at tinapik siya sa mga balikat. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng isang mainit na ngiti at sinabing, "Bata, kung kailangan naming pinuhin ang anumang gamot na panggamot sa hinaharap, maaaring kailanganin naming pumunta at hanapin ka para tumulong." Ang makapangyarihang mga elder na ito ay maaaring hindi gaanong napapansin ang tungkol sa ilang Tier 4 na alchemist. Gayunpaman, iba ang Tier 5 alchemist. Ang isang medicinal pill ng tier na ito ay magpapakilo sa karamihan ng mga puso ng mga elder na ito. Sa makatuwid, ngayong nakita na nila na si Xiaoyan ay nakapagpino ng isang Tier 5 na gamot na tableta, natural na mas pala kaibigan ang kanilang saloobin. Hihihi. Hanggat nakapaghanda ang mga elder ng sarili nilang mga sangkap na panggamot, tiyak na gagawin ni Xiaoyan ang kanyang makakaya. Natural na hindi tinanggihan ni Xiaoyan ang mga elder na ito dahil agad siyang ngumiti at sumagot. Pagkatapos nito, biniro niya ang mga elder hanggang sa umalis sila sa lugar na ito na puno ng ngiti. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos mapanood ang huling elder na umalis sa arena. Ibinaling niya ang kanyang ulo para lamang makita ang nakangiting mukha ni Elder Hao. Agad na kumaibot ang gilid ng kanyang bibig habang nakangiti at sinabing, "Kung may kailangan si Elder Hao ng tulong sa hinaharap, maaari kang pumunta at hanapin ang munting ito. Hindi kita tatanggihan kung ito ay nasa aking kakayahan." Hihihi. Kung ganoon, magpapasalamat muna ako. Nang marinig niyang magsalita si Xiaoyan sa ganitong paraan, ang ngiti sa mukha ni Elder Hao ay naging mas mayaman. Sa puso niya, napabuntong hininga siya na tama siyang maging huwes na ito. Ubo. Han Xian, narinig mo na rin ang pagsusuri ng mga elder na iyon kanina. Mayroon ka bang anumang pagtutol ngayon? Lumingon si Elder Hao. Ang nakangiting mukha ni Elder Hao ay agad na naging walang ekspresyon habang kinakausap niya si Han Xian nang walang pakialam. Ang ekspresyon ni Han Xian ay parang atay ng baboy sa sandaling ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay umiling siya, nagdikit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Wala." Bahagyang tumango si Elder Hao at ibinaling ang kanyang ulo sa stadium. Sa malalim na boses, sinabi niya, "Tapos na ang laban. Inanunsyo ko na si Xiaoyan ang nanalo sa pill refining competition na ito." Oh! Sa sandaling tumunog ang boses ni Elder Hao, ang mga miyembro ng Pansgate ay hindi sinasadyang nagpalakpakan ng malakas. Dahil nahawa sila, ang iba pang mga nagmamasid sa stadium ay nagtaas din ng kanilang mga kamay at ginamit ang kanilang lakas upang pumalakpak, na naglalabas ng malakas na tunog ng pagpalakpak sa itaas ng kanilang mga ulo na maaaring maglipat ng mga bundok at magpalipat-lipat sa mga dagat. Sinalubong ng tingin ni Xiaoyan ang grupo ni Zhon'er sa ibabang bahagi ng stadium. Nang makita niyang itinaas ang kanilang mga hinlalaki, hindi rin niya sinasadyang tumawa ng mahina. "Dahil inamin mo na ang iyong pagkatalo, ibibigay mo ang 5 lugar ng kalakalan na iyong ipinangako bilang mga pusta sa Pansgate sa loob ng 3 araw. At saka, kailangan mong alisin ang nakatagong pagsupil sa Pansgate." Lumingon si Elder Hao patungo sa madilim na mukha ni Han Xian, at walang pakialam na nagsalita matapos marinig ang malakas na tunog ng pagpalakpak. Oo, bagamat tumutulo ang dugo sa kanyang puso, nabasag lang ni Han Xian ang kanyang mga ngipin at nalulunok dahil nailabas na ang mga pusta ng taya. Sagot niya sa mahinang boses bago pamitik ang manggas at naglakad palabas ng arena. Nang madaanan niya si Xiaoyan, malamig niyang sinabi, "Hindi pa tapos ang bagay na ito." Lumingon si Xiaoyan at pinanood si Han Xian na lumabas ng arena. Pinamunuan niya ang medicine gang na galit na umalis sa stadium. Unti-unti ding nanlamig ang kanyang tingin. Hihihi. "Xiaoyan, makatitiyak ka na dahil pareho kayong nag-imbita sa akin na maging hurado, sisiguraduhin kong ganap niyang susundin ang iyong kasunduan sa pagtaya." Tinapik ni Elder Hao ang mga balikat ni Xiaoyan at nagsalita ng nakangiti. "Maraming salamat, Elder." Ngumiti si Elder Hao.
Nilero niya sa kanyang kamay ang madilim na pulang kulay na Dragon Strength Pill, nag-alinlangan ng kaunti bago iabot kay Xiaoyan. Sinabi niya, ito rin ang iyong tagumpay na premyo. Dapat mong panatilihin ito. Bagamat saglit na nag-alinlangan si Elder Hao, hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Xiaoyan. Agad nang umiti si Xiaoyan at sinabing, Elder Hao, ang formula ng gamot nitong Dragon Strength Pill ay mas mahal kaysa sa Dragon Strength Pill na ito. Bilang kapalit, ang tabletang ito ay sa iyo Elder Hao. Naantig sandali ang puso ni Elder Hao nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Gayunpaman, nag-isip siya saglit bago umiling. Isinuot niya ito sa kamay ni Xiaoyan at sinabing may mapait na ngiti. Kalimutan mo na. Nag-init din ang mga mata ng matatandang iyon dahil sa Dragon Strength Pill na ito. Kung itatago ko ito, malamang nakukutsain nila ako. Kung mayroon kang puso, maaari mong bigyan ang matandang ito ng isa sa mga naturang table task kung mayroon kang labis na mga table task mula sa iyong pagpipino. Tatandaan ko ito. Nag-alinlangan si Xiaoyan nang marinig niya ito. Maaari lang niyang bawiin ang Dragon Strength Pill at ilagay ito sa kanyang storage ring. Ngumiti siya at sinabi, hanggat nakakahanap ako ng sapat na sangkap na panggamot at pino ito, ibibigay ko ito kay Elder sa unang pagkakataon. Hihihi. Ayos lang basta may intensyon ka. Para sa mga sangkap na panggamot, hihihi. Ang Inner Academy ay nag-imbak ng hindi kilalang halaga sa mga taong ito. Ang bodega ng medicinal ingredient na iyon ay nagkataon din na pinamamahalaan ko. Hihihi. Kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari kang pumunta at tumingin sa paligid. Ngumiti si Elder Hao. May ilang twist sa kanyang mga salita. Pagkatapos niyang magsalita, tinapik niya ang mga balikat ni Xiaoyan. Ang kahulugan nito ay isang bagay na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Sa una ay nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hao bago ang isang kagalakan ay agad na lumabas sa kanyang mga mata. Tinanguan niya ang una nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Sa lakas ng Inner Academy, malamang na nag-imbak sila ng ilang bihira at kakaibang sangkap na panggamot. Ang mga bagay na ito ay may napakalaking halaga ng pang-akit para kay Xiaoyan. Oh, tama. Matapos ibigay ang medicinal pill kay Xiaoyan, mukhang may naalala si Elder Hao. Sumimangot siya at sinabing, dahil ang Pansgate na iyong pinamamahalaan ay opisyal nang nagbebenta ng mga medicinal pill, ayon sa mga patakaran, dapat kang magbayad ng 20% ng kabuuang fire energy na iyong nakuha sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga naturang medicinal pill ng maramihan sa loob ng Inner Academy. Sa madaling salita, kung nakakuha ka ng 1,000 araw ng fire energy sa buwang iyon, kailangan mong magbayad ng 200 araw na nagkakahalaga. Agad namang natigilan ang mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ano ang itinuturing na ito? Nagbabayad ng buwis. Bukod dito, ang buwis ay talagang ganito kamahal. 20% buwis. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ito ang tuntunin ng Inner Academy. Nang makita ni Elder Hao ang titig ni Xiaoyan, hindi maiwasan ni Elder Hao na umiling, na nagsasabing, alam mo na ang pagbebenta ng mga table tasks ay isang bagay na napakalaki ng kita. Kaya, ang Inner Academy ay dapat may ilang mga paghihigpit. Kung wala tayong mga ganoong patakaran, ang lahat ng fire energy ay nasa kamay ng mga paksayon na nagbebenta ng mga table tasks. Nitong mga nakaraang taon, ang medicine gang ay mayroon ding ganoong buwis. Mapait na tumawa si Xiaoyan bago mahinang nagsalita. Hindi ba't masyadong mabagsik ang buwis na ito? Elder, dapat mong malaman na ang kasalukuyang presyo ng mga sangkap na panggamot ay mahal din. Bukod dito, hindi ito na parang magtatagumpay ang isang tao sa bawat pagpino ng isang tabletang panggamot. Alam ko rin ito ngunit ang panuntunan ay ganito. Hiniwalay ni Elder Hao ang kanyang kamay. Nang makita niya ang magkadikit na kilay ni Xiaoyan, saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing, bakit hindi natin gawin ito? Sa hinaharap, ang iyong Pansgate ay kailangan lang magbayad ng 10%. Gayunpaman, huwag mong isapubliko ang bagay na ito. Kung hindi, ang Hansian na iyon ay tiyak na hindi magiging masaya kung malalaman ito ng medicine gang. Maaaring random na ayusin ng Elder ang rate ng buwis.
Medyo nagulat si Xiaoyan nang marinig niyang binawasan ni Elder Hao ang buwis sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Hihihi. Nagkataon lang, ako ang namamahala sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mga sangkap na panggamot at mga tabletang panggamot sa loob ng Inner Academy. Ngumiti si Elder Hao. Gayunpaman, sa kanyang puso ay sinabi niya. Bukod dito, sinabi ng First Elder na alagaan ka. Hindi ako lalabag sa mga patakaran sa paggawa nito. Kung ganoon, maraming salamat, Elder. Sa hinaharap, tiyak na ibibigay ko muna kay Elder ang Dragon Strength Pill na napino ko. Tahimik na napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Ang pagbaba ng 50% ay hindi isang maliit na halaga. Agad namang nagpasalamat si Xiaoyan. Ngumiti si Elder Hao at tumango. Sinabi niya, sige, natatakot ako na naabot mo na ang iyong limitasyon ngayon dahil sa pagpipino ng tableta. Bumalik ka muna at magpahinga. Bukas, magpadala ka ng mga tao para kunin ang trading area mula sa Medicine Gang. Napakagandang lugar iyon. Nang sabihin niya ito, nanguna si Elder Hao na tumalikod at lumabas ng stadium. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Bumaba din siya mula sa arena at iwinagayway ang kanyang kamay patungo sa grupo ni Zun-Er. Pagkatapos nito, ang malaking grupong iyon ay masayang lumabas ng stadium sa ilalim ng focus ng maraming nagninangas na mga tingin. Battle Through the Heavens. Kabanata 504. Recruitment. 3 araw na ang lumipas mula noong ang Peel Refining Competition. Sa loob ng 3 araw na ito, ang kamangha-manghang at nakakainggit na kasanayan ni Xiaoyan sa pagpapadalisay ng gamot ay ipinakalat sa bibig ng karamihan ng mga mag-aaral sa Inner Academy. Sa sandaling ito, ang reputasyon ni Xiaoyan sa Inner Academy ay malamang na maihahambing sa mga nangungunang eksperto sa nangungunang 10 ng strong rankang. Ang isang alchemist na maaaring magpino ng isang Tier 5 na panggamot na tableta ay makakaranas ng parehong paggamot tulad ng isang malakas na dawang o kahit isang dawang kahit nasaan ang isa. Masusulyapan ito ng isang tao mula sa biglang mainit na saloobin na biglang ipinakita ng mga elder sa Inner Academy kay Xiaoyan. Noong nakaraan, itinuring lamang ng mga elder na iyon si Xiaoyan bilang isang estudyante na may malaking potensyal dahil sa tahimik na utos na ibinigay ng First Elder na espesyal na pangalagaan si Xiaoyan. Gayunpaman, talagang tinatrato na nila siya bilang isang tao sa parehong antas ng mga ito kapag sila ay nag-uusap. May karagdagang pagiging magalang na mahirap makilala kapag sila ay nagsasalita o nag-uusap. Kung tutuusin, malinaw na alam ng mga elder na ito sa kanilang mga puso na ang halaga ng isang alchemist na kayang pinuhin ang isang Tier 5 na medicinal pill ay higit pa sa isang malakas na tao ng dawang class. Matapos malinaw na maunawaan ang pagkakaiba ng halaga sa pagitan nilang dalawa. Ang ilang elder ay natural na hindi na nagpakita ng pagmamataas ng isang elder sa harap ni Xiaoyan. Ito ay dahil alam nilang ang kanilang katayuan ay hindi naglalaman ng maraming puwersang sumupil kumpara sa kay Xiaoyan. Dahil ito ay walang silbi, ano ang silbi ng kanilang katayuan upang magsalita? Sa loob ng 3 araw, ang reputasyon ni Xiaoyan ay tumaas sa loob ng Inner Academy. Higit pa rito, hiniram ni Xiaoyan ang reputasyon na pinandi niya sa kompetisyon para ipalaganap ang mahalagang balita sa mga mag-aaral sa Inner Academy na ang Pansgate ay nagsimulang magbenta ng mga gamot na table tas. Matapos masaksihan ang pagpipino ng tableta ni Xiaoyan sa Northern Stadium, medyo marami ang naging interesado sa mga medicinal pill ng Pansgate. Higit pa rito, medyo maraming tao ang nagsimulang pumunta sa rehiyon sa labas ng lugar ng bagong estudyante, na gustong bumili ng mga table tas ng maaga. Bukod pa rito, ang 5 lugar ng kalakalan na ipinangako ng Medicine Gang ay sunod-sunod ding kinuha ng Pansgate dahil sa pagkapanalo ni Xiaoyan sa kompetisyon. Ang Medicine Gang ay malinaw na labis na nadismaya. Nakaramdam sila ng matinding sakit na ibigay ang mga lugar na ito sa pangangalakal na may napakataas na dami ng trapiko, at paulit-ulit na nakahanap ng mga dahilan para ipagpaliban ang pagbigay sa kanila. Natural na gumuho ang maliit na pandaraya na ito ng kabilang partido matapos imbitahan ni Xiaoyan si Elder Hao na ipakita ang kanyang mukha. Sa wakas, sa ilalim ng walang ekspresyong mukha ni Elder Hao, ang Medicinal Gang ay nakadikit lamang ang kanilang mga ngipin. Pinagmasdan nila ang pagtanggal ng mga miyembro ng Pansgate sa insignia na Medicinal Gang, na nakaukit sa mga lugar ng kalakalan,
at pinalitan ito ng kanilang sarili. Matapos ang 5 lugar ng kalakalang ito ay pumasok sa kanilang mga kamay, tunay na naramdaman ni Xiaoyan at ng iba pa ang tinatawag na pagkakaroon ng mainit na trapiko ng tao. Sa loob lamang ng isang araw, halos 200 tabletang panggamot ang naibenta. Habang pinapanood nila ang tumataas na fire energy sa Fire Crystal Card, si Xiaoyan at ang ilang iba pa ay hindi sinasadya na medyo natulala. Ang mga gamot na table task ay ganap na naibenta at ang lock na inilagay ng medicine gang sa mga sangkap na panggamot ay tinanggal na rin. Natural, kailangan ni Xiaoyan na maging abala. Gayunpaman, hindi pa rin natutugunan ni Xiaoyan ang pangangailangan kahit na matapos ang pagpino sa loob ng 2 araw, buong araw at buong gabi. Napatawa lang si Xiaoyan at nakipagkamay. Pagkatapos nito, isiniwalat niya kay Zun-Er at sa iba ang isang mongkahi na matagal nang namumuo sa kanya. Dapat tayong pumunta at makipagtali sa ilang mga alchemist. Si Xiaoyan ay nagsuot ng maitim na bilog sa paligid ng kanyang mga mata habang walang magawa niyang ibinuka ang kanyang mga kamay patungo kay Zun-Er at sa 2 iba pa sa bulwagan. Hindi ko kayang gumawa ng ganoong kalaking refinement na mag-isa. Sa makatuwid, dapat tayong kumuha ng mga tao. Mag-hire ng mga tao. Kung ganoon, hindi ba natin kailangang i-leak ang medicinal formula sa iba? Medyo nagulat si Zun-Er nang una niyang marinig ang mongkahi ni Xiaoyan. Napaisip siya saglit bago siya tuluyang nagtanong ng mahina. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Hindi ako maaaring manatiling nakakulong sa bahay araw-araw na pinipino ang mga gamot, tama? Umiling si Xiaoyan na may mapait na ngiti habang nagsasalita. Hindi natin maaaring panatilihing sikreto magpakailanman ang mga formula ng gamot. Bukod dito, masyadong mataas ang pagtingin ninyong lahat sa halaga ng 3 formula ng gamot na ito. Kung talagang darating ang araw na mabubunyag ang sikreto, natural na maglalabas ako ng mas namumukod-changing formula ng gamot. Totoong-totoo ang mga salitang ito. Ang 3 uri ng formula ng panggamot ay nasa paligid lamang ng una o pangalawang baitang. Hindi sila maaaring ituring na masyadong mahalaga. Saglit na nag-alinlangan si Zun-Er at ang 2 iba pa nang marinig nila ito bago tumango. Totoo ang sinabi ni Xiaoyan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring manatili sa Pansgate Refining Pills araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang usapin ng paghahanap kay alchemist. Tandaan, dapat mong gawin ito ng pribado. Dapat mong malinaw na imbestigahan ang bawat alchemist na papasok sa Pansgate kung mayroon silang anumang relasyon sa medicine gang sa nakaraan. Seryosong paalala ni Xiaoyan. Si Senior Brother Xiaoyan ay nag-aalala na si Han Xian ay magpadala ng isang taong palihim na pumuslit sa Pansgate. Tanong ni Zun-Er na may mahinang tawa. Ang taong iyon ay hindi isang taong tapat sa lahat ng bagay. Hindi niya aalisin ang paggamit ng mga ganoong pamamaraan kung ito ay nagpapahintulot sa kanya na makuha ang mga formula ng gamot. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Sige. Alam ko. Ipaubaya mo na sa amin ang bagay na ito. Ang kahusayan kung saan ang grupo ni Zun-Er ay gumawa ng mga bagay na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Xiaoyan. Sa ikalawang araw pagkatapos niyang magmungkahi, si Zun-Er ang nanguna upang mahanap ang 3 alchemist na nasa 2 baitang. Mula sa sinabi ni Zun-Er, hindi sila na-recruit ng alchemist department para sa isang kadahilanan o iba pa. Sa makatuwid, hindi sila nasangkot sa medicine gang sa loob ng Inner Academy. Sa halip, dahil sa magkaparehas silang trabaho, madalas silang binyo-bully ng mga miyembro ng medicine gang. Sa sandaling narinig nila na ang Pansgate ay may intensyon na sumipsip ng mga nakakalat na alchemist, sila ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Kung ito ay sa nakaraan, ang mga alchemist na ito ay maaaring hindi masyadong bigyang pansin ng isang bagong paksayon tulad ng Pansgate. Gayunpaman, iba na ngayon. Bagamat ang Pansgate ay walang mga elite na dowlings, mayroon silang alchemist na kayang pinuhin ang isang tier 5 na gamot na tableta. Ang pangalang ito ay sapat na upang makaakit ng maraming tao. Dumating ang mga alchemist na ito dahil sa reputasyon ni Xiaoyan bilang nangungunang alchemist sa loob ng Inner Academy. Si Xiaoyan ay walang gaanong pagdududa sa kakayahan ni Zun-Er na makilala ang mga tao. Pagkatapos niyang makipagkita sa 3 alchemist at makita ang kanilang mga mukha na puno ng pagsamba,
naramdaman niyang hindi siya makatawa o umiyak. Gayunpaman, natuklasan niya na silang tatlo ay may isang mahusay na karanasan sa pagdadalisay ng gamot pagkatapos ng isang pagsubok. Kaya naman, agad na pumayag si Xiaoyan na tanggapin ang tatlong tao sa Pansgate. Hindi kaagad ibinigay ni Xiaoyan ang medicinal formula sa kanila matapos tanggapin ang tatlong alchemist. Sa halip, tahimik niyang pinagmamasdan ang usapan at gawin ng tatlong tao bago tinawag ang tatlo sa isang lihim na silid makalipas ang 2 araw. Pagkatapos ay ibinigay niya ang tatlong kompletong formula ng gamot para sa tatlong tabletang panggamot sa tatlong tao, at mahigpit na itinuro sa kanila na huwag ilabas ang mga ito. Nagulat ang tatlong alchemist sa mapagbigay na pagkilos ni Xiaoyan sa pagbibigay sa kanila ng mga formula ng gamot pagkatapos lamang ng 3 araw. Saka lamang sila yumoko kay Xiaoyan na may mga mukha na nasa sabik. Hindi na kailangang banggitin ang anumang bagay. Ang tiwala lamang ni Xiaoyan ay sapat na upang maging sanhi ng pasasalamat sa kanilang mga puso ang mga taong ito, na nagulo dahil sa pagsupil ng medicine gang. Sa wakas ay tahimik na napabuntong hininga si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso matapos makita ang kagalakan at pasasalamat sa mga mukha ng tatlong tao matapos ibigay sa kanila ang mga medicinal formula. Hindi bababasa, ang tatlong taong ito ay mapagkakatiwalaan batay sa hitsura ng mga bagay ngayon. Sa tatlong katulong, mas nakapagpahinga si Xiaoyan. Sa loob ng maikling ilang araw na nanatili siya sa Pansgate, paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng mga payo sa pagpipino ng mga tabletang panggamot sa kanilang tatlo. Sa wakas ay nakatakas na siya sa miserableng buhay ng pagdadalisay araw at gabi, ilang araw lang ang nakalipas. Kahit na ang presyo ng gamot mula sa Pansgate ay medyo mas mura kaysa sa medicine gang, hindi ito mabibili araw-araw. Kaya naman, pagkatapos ng unang ilang araw ng tame time na pagbebenta, ang maalab na sitwasyon kung saan ang mga gamot na nakadisplay ay ganap na binili sa loob ng 1 oras ay bihirang mangyari muli. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ng mga benta ay sapat na upang masira ang monopolyo ng medicine gang at makipaglaban sa kanila. Ang mga tao sa huli ay isang makakalimutin na buhay na nilalang. Kaya naman, pagkaraan ng 1 linggo, ang mataas na kapaligiran na dulot ng kompetisyon ng mga tabletang panggamot ay nagsimula ring hangina. Sa sandaling ito, nakahinga rin ng maluwag si Xiaoyan. Ngayon, mas kaunti ang mainit na kumikinang na mga titig na parang karayom at mga taong tumuturo sa kanya kapag siya ay lumabas. Sa sandaling ito lamang ganap na napunta sa track ang Pansgate. Nagsimula ring magtagal si Zun-Er at ang iba pa upang makapasok sa Blazing Sky Chi-Refining Tower para magsanay. Ang epekto ng pagsasanay na nakuha nila ay naging sanhi din ng pagkagulat ni Xiaoyan. Ayon sa bilis ng pagsasanay na ito, malamang na si Zun-Er, Hu Jia, at Wu Hao ay makakasulong at makakapasok sa Dowling class sa loob ng kalahating taon. Sa oras na iyon, ang lakas ng Pansgate ay kukuha ng isang mahusay na lukso at papailang lang. Marahil ito ay dahil si Xiaoyan ay nasa pag-iisa sa loob ng Blazing Sky Chi-Refining Tower sa loob ng mahabang panahon noong huling pagkakataon, ngunit ayaw niyang pumasok sa underground na tore na iyon na may mahigpit na saradong hangin upang magsanay. Higit pa rito, malinaw din niyang naunawaan na para sa kanya, nakatatapos lang makalusot, ang mga epekto ng pagpasok sa tore upang magsanay ay hindi masyadong malaki. Sa kanyang librerag oras, sinamahan ni Xiaoyan si Wu Hao na pumunta sa fighting arena ng ilang beses. Ang sobrang nagninangas na mainit na kapaligiran ng labanan sa loob ng pangunahing dahilan ay ang bawat taong pumasok ay magkaroon ng sobrang madamdamin na pakiramdam. Inaasahan ng lahat na maaari silang maging pangunahing aktor sa anumang lugar. Sa fighting arena na ito, hanggat pumasok ka sa arena, ikaw ang magiging pinaka-nakakasilaw na pangunahing karakter. Hawak ng kamay ni Xiaoyan ang isang rehas na hindi gumagalaw habang tinatamad niyang pinagmamasdan ang matinding labanan sa ibaba. Habang kumalat ang malakas na Daoqi, lumipad ang buhangin at nabato ang mga bato. Paminsan-minsan ang mga pag-atake ay dumarating sa matigas na pader at ang mga pira-pirasong bato ay tumalsik sa buong lugar. Walang pakialam na pinanood ni Xiaoyan ang eleganteng agility Dao techniques na ipinakita ng katunggali sa arena. Biglang kumirot ang puso niya habang dahan-daang hinihimas ng daliri niya ang storage ring.
Sa loob nito ay isang balumbon na sapat na upang mamula ang mga mata ng maraming tao. Ito ay ang D-Class Agility Daw Skill. 3,000 Lightning Movement. Mukhang oras na dapat para simulan ang pagsasanay nito. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Biglang nag-init ang puso niya. Mukhang kailangan kong pumasok sa malalalim na bundok mag-isa. Mahinang tumawa si Xiaoyan. Pagkatapos nito, hindi na niya hinintay na batiin si Wu Hao, na naghihintay na pumasok sa arena. Sa halip, naglakad siya palabas ng fighting arena. Matapos makapagpahinga ng halos kalahating buwan, dapat siyang magdagdag ng mabigat na bargaining chip sa kanyang sariling lakas. Malinaw na hindi posible na magsanay ng 3,000 lightning movement sa loob ng Inner Academy. Sa makatuwid, sinadya ni Xiaoyan na mag-isang pumasok sa malalalim na kabundukan at manatili doon hanggang sa matagumpay niyang natutunan ang 3,000 lightning movement. Battle Through the Heavens. Kabanata 505. Pagsasanay, 3,000 lightning movement. Ang malagang berdeng kulay ay umabot sa gilid ng kanyang paningin sa loob ng malalalim na kabundukan. Para itong dagat na walang hangganang berdeng kulay. Kapag ang isa ay tumayo sa loob at ang mabangis na hangin ay umihip, ang dagat ng mga puno ay uugoy, at isang berdeng kulay na alon na mahigit 1,000 talampakan ang haba ay darating na tumatawid mula sa malayo. Ang tanawin ay napakaganda na ang isa ay maiiwang tulala. Isang malakas na tunog ng hangin ang biglang umalangaw-ngaw sa itaas ng dagat ng mga puno. Kaagad, isang pigire ang sumugod mula sa malayo. Sa wakas, ang kanyang pares ng mga pakpak ay bahagyang pumutok, at ang kanyang katawan ay nasuspine sa hangin. Pinagmasdan niya ang walang hangganang dagat ng mga puno sa ibaba at tumawa ng mapait. Talagang hindi inaasahan na ang kagubatan sa labas ng Inner Academy ay talagang ganito kalawak. Bukod dito, kung magsalita mula sa isang tiyak na punto ng view, ang Magical Beast Mountain Range na kumalat ng paalang sa Jiama Empire ay hindi maihahambing dito. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan nang maalala ang malupit na kapaligiran sa pagsasanay na binanggit ni Yao Lao. Saan siya maghahanap ng latian na lugar sa loob ng malalawak na bundok na ito? Hinanap ng tingin ni Xiaoyan ang buong paligid niya. Narinig niya ang ilang mababa at malalim na magical beast na umuungal at sumisitsit sa kalaliman ng kagubatan. Sa wakas, dahan-dahan niyang itinaas ang purple cloud wings sa kanyang likod habang ang kanyang katawan ay muling naging isang itim na anino na dumaan sa walang patid na bulubundukin. Upang mahanap ang training ground na hiniling ni Yao Lao, nag-aksaya si Xiaoyan ng isang buong araw sa paggala sa buong bulubundukin. Gayunpaman, maswerte na ang kanyang swerte ay hindi masyadong masama sa punto na nawalan ito ng imak. Bandang tanghali sa ikalawang araw, sa wakas ay lumitaw sa kanyang harapan ang lugar ng pagsasanay na hinahanap niya habang siya ay naglalakbay sa kagubatan. Ito ay isang lugar na nahuli sa pagitan ng dalawang bundok. Marahil ito ay dahil ang mga batis ng bundok ay nagtatagpo sa gitna, ngunit ang lugar na ito ay sobrang basa. Bukod dito, habang patuloy na nakipagsapalaran dito, mas nagiging basa ang putik sa ilalim ng mga paa ng isang tao. Ito ay lalong maliwanag nang pumasok siya sa gitnang lugar. Ang lugar na ito ay halos ganap na nabago sa isang swampland na natatakpan ng berdeng damo. Hiniram ng katawan ni Xiaoyan ang suspensyon mula sa purple cloud wings upang manatili sa ibabaw ng swampland na ito. Bigla niyang binato ito ng bato, at tinitigan ito nang bumagsak ito sa damuhan at tumalsik ang tubig sa putik. Bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Natugunan din ng laki ng latian na ito ang hiniling ni Yao Lao. Ang maitim na sinaunang singsing sa kanyang daliri ay bahagyang nag-iba-iba habang ang ilusyon na espiritu ni Yao Lao ay lumutang palabas. Nilaibat ng kanyang tingin ang latian na nakatago sa ilalim ng berdeng damo at bumungad sa kanyang mukha ang nasisiyahang tingin. Ngumiti siya at sinabi, "Hindi masama. Ang lugar na ito ay hindi maaaring maging mas angkop para sa pagsasanay ng 3,000 lightning movement." Mukhang may ilang magical beast na nagtatago sa loob ng latian. Ang paminsan-minsang berdeng damo na lumubog sa latian ay hindi nakaligtas sa pansin ni Xiaoyan. Agad siyang sumimangot at nagsalita tungkol sa bagay na iyon. Sila ay ilang maliliit na tao lamang. Wala silang problema.
Kailangan mo rin silang magsanay ng iyong agility Dao technique. Tumawa ng mahina si Yao Lao. Dahan-daang damapo ang kanyang katawan sa isang malaking puno sa gilid bago nagsalita kay Xiaoyan. Subukan at tingnan kung madadaanan mo ang latian na ito nang hindi nakaharang sa kanila. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan nang marinig niya ito bago bahagyang tumango. Dahan-daang bumaba ang kanyang katawan at bahagyang nanginig ang kanyang mga balikat nang malapit na siyang mapunta sa latian. Ang purple cloud wings sa kanyang likod ay umatras. Nang mawala ang suspensyon ng purple cloud wings, nahulog ang kanyang katawan sa latian. Sa sandaling nadikit ang kanyang mga paa sa maputik na tubig ng latian, isang mabangis na puwersa ng pag-charge ang lumabas mula sa kanyang mga paa. Isang malinaw na pagsabog ng enerhiya ang umalangaw-ngaw sa itaas ng latian na ito. Puff! Isang malaking kumpol ng itim na putik ang sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa. Gayunpaman, ang katawan ni Xiaoyan ay hindi umaban tulad ng dati. Sa halip, lumubog ang katawan ni Xiaoyan dahil sa pag-ikot ng itim na putik sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga paa ni Xiaoyan ay nababalot ng itim na putik, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mayroong medyo malakas na puwersa ng pagsipsap sa loob ng itim na putik na humila sa kanyang katawan patungo sa malalalim na bahagi ng latian sa buong lakas nito. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay patayo. Agad niyang tinapik-tapik ang mga ito sa virtual space. Isang malakas na di nakikitang puwersa ang dumagsa, at makikita ng isa na lumitaw ang dalawang lumubog na butas sa ibabaw ng latian. Hiniram ni Xiaoyan ang puwersa mula sa fire pump para hilahin ang kanyang mga paa palabas ng latian. Nanginig ang kanyang likod at lumitaw ang purple cloud wings sa parang kidlat. Pagkatapos nito, dali-dali niya itong sinapak at mananiebra ang kanyang katawan sa ganoong paraan, na suspend ito sa hangin. Sa sandaling umalis ang mga paa ni Xiaoyan sa latian, ang paligid ay biglang umikot ng marahas. Maraming itim na araw ng tubig ang marahas na pumutok mula sa latian. Ang target ng mga water arrow na iyon ay si Xiaoyan, na nasa himpapawid. Ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng labis na pagkagulat sa puso ni Xiaoyan. Gayunpaman, maswerte siya na hindi siya ganap na walang paghahanda. Ang kanyang mga kamay ay muling marahas na itinulak pababa. Isang walang hugis na hangin ang bumangga sa mga pana ng tubig sa gitna ng hangin. Agad nitong niyugyog ang lugar hanggang sa kumalat ang itim na tubig sa kalangitan. Mabilis na ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang mga pakpak. Inangat ang kanyang katawan ng mahigit 10 metro mula sa latian bago ito dahan-daang huminto. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa latian upang makita lamang na mayroong medyo maraming mga hugis serpienteng nilalang na lumalangoy sa loob ng latian. Kabilang sa mga ito, isang itim na ahas ang nagkataon na naglabas ng mabagsik na ulo mula sa latian sa oras na ito at isang mabahong amoy na itim na maputik na pana ng tubig ay pinaputok ng walang patutunguhan. Hihihi. Paano na? Hindi sinasadyang tinukso ni Yao Lao nang makita niya si Xiaoyan. Ang isang paa ng huli ay nabahiran na ng itim na putik. Hindi angkop ang explosive steps para sa ganitong uri ng lupain. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Sa ganitong uri ng lupain, ang explosive steps ay malinaw na mahigpit na pinigilan. Hindi lamang nito nakamit ang karaniwang epekto nito, talagang humadlang ito sa puntong nahulog siya sa lupa, dahil sa sobrang lambot ng swamp terrain. Itong tinaguri ang explosive steps ay hindi maituturing na isang napakatalino na agility Dao techniques. Hinihiram lang nito ang push force na nabuo mula sa pagsabog sa lupa para mapabilis ang iyong bilis. Ngumiti si Yao Lao at walang pakialam na nagsalita. Kung matagumpay mong matutunan ang 3,000 lightning movement, ang latian na ito ay magiging parang patag na lupa para sa iyo. Kung sanayin mo ito hanggang sa maabot mo ang tugatog nito, ang teknik ay maaaring magpapahintulot sa iyo na magsagawa ng short-distance flying at mid-air suspension sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa agility technique na ito. Noon, ang pinuno ng Wind Lightning Pavilion ay minsang umasa sa 3,000 lightning movement na ito upang matagumpay na makatakas mula sa pinagsamang pag-atake ng 3 piling Daozang. Bukod dito, umasa siya sa kinang ng agility technique na ito upang kontrahin ang pag-atake at seryosong saktan ang isa sa mga elite na Daozangs na ito habang nakakakita ng lakas ng Daozang na ito. Teknik.
Bagamat nasa D-class low level lang ito dahil sa ilang kadahilanan, kung tatalakayin ang bilis nito, makakalaban nito ang isang D-class middle level agility daw technique. Kung talagang mabisa mo ang bagay na ito, makakatakas ka sa isang piraso, kahit na isang malakas na dawang ang humahabol sa iyo. Lalong nag-init ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Kung matagumpay niyang natutunan ang 3,000 lightning movement na ito, walang alinlang ang madaragdagan ang tsansa niyang magtagumpay kapag naaga niya ang Fallen Heart Flame sa hinaharap. Dahan-dahan ang pinitik ng daliri ni Xiaoyan ang kanyang storage ring. Kaagad, isang kulay pilak na scroll ang lumitaw sa kamay ni Xiaoyan nang wala saan. Marahang hinimas ng palad niya ang katawan ng balumbon. Ang balumbon ay parang kidlat na kulay, at tila nakakarinig siya ng mahinang tunog ng hangin at kidlat. Guro, paano ko matagumpay na matututunan itong 3,000 lightning movement? Lumipat ang tingin ni Xiaoyan kay Yao Lao habang nag-aalalang nagtanong. Ang 3,000 lightning movement ay isang agility daw technique na magiging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na maghangad dito, kahit na ito ay inilagay sa buong kontinente ng Dao Qi. Noon, minsan ay may balak akong hiramin ang Dao technique na ito mula sa Wind Lightning Pavilion upang tingnan. Gayunpaman, ako ay nakatalikod pa rin sa dulo. Bahagyang ngumiti si Yao Lao at sinabing, ito ang isa sa safeguarded pavilion treasures ng Wind Lightning Pavilion. Ang paglikha ng bawat scroll ay kumonsumo ng malaking pagsisikap. Ito ay dahil mayroong isang thread ng lakas ng kidlat ng hangin na tinatakan ng pavilion head sa loob nito. Sa makatuwid, ang ilang tao lamang sa antas ng elder o napakahusay na mga disipulo na may malaking kontribusyon sa pavilion ang magkakaroon ng kwalipikasyon na magsanay nito. Lakas ng kidlat ng hangin. Mahinang bamulong si Xiaoyan sa kanyang bibig bago siya nagpatuloy na may malumanay na ngiti. Hindi nakakagulat na nakakarinig ako ng ilang hanging kidlat kapag hawak ko ang scroll na ito. Ito ay dahil dito. Ang lakas ng kidlat ng hangin na ito ay ang pinakamahalagang salik para sa Wind Lightning Pavilion, na nagpapahintulot sa kanila na makapagtiis sa kontinente ng Dao Qi ng mahabang panahon nang hindi nababawasan. Sinasabi na kung ang isang tao ay nakaupo lamang sa tuktok ng isang bundok kapag ang kalangitan ay ganap na natatakpan ng madilim na ulap na may kumikislap na kidlat, ang isang tao ay halos hindi makaka-absorb ng lakas ng hangin na dumadaloy sa kalawakan, ngunit ang lakas ng hangin ito ay dumadaloy sa pamamagitan ng hanging walang laman, ang lakas ng hangin ito. Kung ang lakas ng pag-iisip ng isang tao ay hindi malakas, malamang na ito ay mahirap kontrolin. Higit pa rito, may panganib na magkaroon ng backlash kung ang isa ay hindi maingat. Nakilala sa malakas na lakas ng pag-atake, ay hindi maihahambing sa puntong ito, mayroon itong ilang katulad na epekto, sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, sa flame mantra na lumulunok sa heavenly flames, na nagpapagana sa lakas ng Dao Qi na pumailang-lang. Ngumiti si Yao Lao at nagpaliwanag. Sa kasalukuyan, ang iyong Dao Qi, na naglalaman ng Green Lotus Core Flame, ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong fire affinity na Dao Qi. Dapat ay naramdaman mo na ito, hindi ba? Oo. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Lihim niyang naalala ang pangalang Wind Lightning Pavilion sa loob ng kanyang puso. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kulay pilak na scroll sa kanyang kamay patungo kay Yao Lao at muling nagsalita ng nakangiti. Paano ako magsasanay ngayon? Maghintay. Nakangiting sagot ni Yao Lao. Maghintay. Bakit? Gulat na tanong ni Xiaoyan. Itinaas ni Yao Lao ang kanyang ulo upang matano ang medyo madilim na kalangitan. Ngumiti siya at sinabi. Hintayin ang hangin na tumaas at ang kidlat ay kumikislap. Pagkatapos nito, higop ang lakas ng kidlat ng hangin sa loob ng scroll. Sa pamamagitan lamang nito masisimulan mo ang unang hakbang ng pagsasanay sa 3,000 lightning movement. Mula sa hitsura ng kulay ng langit, ito ay dapat na malapit na. Medyo nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. May naintindihan agad siya. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ibinato niya ang kanyang tingin sa madilim, walang hangganang kalangitan at bahagyang tumanggo. Ang panahon ay nagbago sa isang hindi mahuhulaan na paraan sa loob ng mga bundok, na ginagawang mahirap para sa isa na maunawaan ito. Ang paghihintay na ito ay hindi nagtagal. Sa ikalawang gabi mula noong dumating si Xiaoyan sa bulubunduking ito,
Ang kalangitan, kung saan nakabitin ang papalubog na araw kanina, ay biglang natakpan ng maitim na ulap na lumitaw mula sa hindi kilalang direksyon. Umihip ang mabangis na hangin mula sa madilim na ulap, na naging sanhi ng pagbuga ng huwa-huwa sa kagubatan sa bundok. Natakpan ng maitim na makakapal na ulap ang kalangitan. Unti-unting naglabas ng mahinang kulog. Sa ilalim ng mukha ng kapangyarihan ng langit at lupa, ang buong bulubundukin ay bumaba sa isang nakakatakot na katahimikan. Shi. Ang kidlat ay pumutok mula sa madilim na ulap, at isang nakakatusok na kinang ang nagpapaliwanag sa mga bundok hanggang sa ito ay parang araw. Isang nakaitim na binata ang naka-cross-legged sa tuktok ng bundok. Umupo siya ng hindi gumagalaw na parang bato kahit paano umihip ang mabangis na hangin. Sa pagbagsak ng kidlat, ito ay kumikislap at nagpakita ng isang maselang, gwapo, kalmadong mukha. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Pinagmasdan niya ang madilim na ulap sa itaas ng kanyang ulo para lamang ngumiti. Sa pag-ikot ng kanyang palad, isang balumbon na may kulay na katulad ng kidlat ang kumislap at lumitaw. Ang mga sinaunang salita sa balumbon ay nagliliwanag ng malabong kulay kidlat sa ilalim ng kidlat. 3,000 Lightning Movement.